Yung ating pong binasa ang mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinapagatan po natin itong ang pagpapakumbaba at pagmamataas. Pakiulit nga po. Humility and pride. Pagpapakumbaba at pagmamataas. Ang ebanghelyo na ito sa darating na linggo ay kalinhaga tungkol sa Pariseo at tungkol doon sa maniniging ng buwisyo publikano. At ito din ay tumutukoy tungkol doon sa pagpapakumbaba at doon sa pagtingin ng kanyang sarili na siya hindi karapat-dapat sa Diyos dahil siya ay nagkamali, makasalanan, at ang isa naman ay mapagmataas at humuhusga, humahatol sa iba. Narito po ang ating itong pag-aralan. Unang puntos na dapat natin mapag-aralan. Saan kaya kayo papanig dito? O saan kaya tayo nalalagay? Ito yung number 1, pagpapakumbaba at pagmamataas. Humility versus pride. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ipinapakita ng kalinhagan na ito na mas pinalugan ng Diyos ang taong nagpapakumbaba, kinikilala yung kanyang mga kasalanan, kaysa sa taong nagmamataas at nag-iisip ng masama sa iba at itinuturing na siya'y matuwid kaysa sa kanila. Tingnan niyo po yung pagkakaiba nito. Mapagmataas, mayabang, at tingin sa kanyang sarili mabuti, at ang tingin naman sa iba'y masama. At inihahandog pa na siya daw ay mas magaling kaysa sa iba. Hindi daw siya katulad ng iba. Yun po yung kalagayan ng pamantayan ng pagiging mataas. Yung pagiging mababa ang kalooban, yung sarili lang niya ang nakikita niya. Hindi niya nakikita ang kapintasan at kung sino man ang iba. Doon lang siya nakatingin sa kanyang sarili. At inaamin niya na siya ay makasalanan. Tunghayan po natin ang Awit, chapter 51, verse 16 to 17. Salmo 51, verse 16 to 17. Hindi mo nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulubod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba pusong mapagtapat. Hindi na rin masisiyahan ng Diyos sa mga naghahandog sa Kanya, sa mga sumasamba sa Kanya. Hindi na siya nalulugod sa kanila. Ang pinalulugdan ng Diyos sa tao noong mga panahon na yon ay kalagayan. Ano yung kalagayan? Kalagayan, mapagpakumbaba at may pusong katapatan. Wala daw po silbi yung paglilingkod natin. Kung taglay naman natin yung kayamanan, maganda na sana. Tumutulong, nagbibigay, nagpapagawa ng simbahan, tumutulong sa kapwa,
Subalit wala pala itong kabuluhan. Kumbaga, tinimbang ka, ngunit kulang. Maganda na. Pero maliwanag ko sinasabi dito, hindi mo nais ang mga panghandog sa haing sinulog, di ka nalulugod. Kasi noong unang panahon, kung ang mga tao ay sasamba kay Yahweh, noong unang panahon na yon, yun ay sa pamamagitan ng iba't ibang klase mga hayop na sa altar doon sinusulog. Yung puso noon, ayon po sa Biblia, ay nagiging masamyong handog kay Yahweh. Yung puso noon, nilalanghap ng Diyos na kataas-taasan. Dumating daw po yung sukdulan na hindi nga na ito pinaluludan. Kasi nagiging may hanggang. Ang gusto talaga ng Diyos, yung puso, may katapangan at kababaan ng kalooban. Purihin ang Diyos. Santiago, chapter 4, verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kalaban ng Diyos sa mga taong mayayabang. Kaya meron kang mapapalad ang mga inaapi sapagkat sila ang tatampi. Bakit mapalad? Kasi ang Diyos ay pumapanig doon sa mga inaapi. Hindi naman kayo mangyayari na kakampihan ng Diyos yung mayabang at nang-aapi. Hindi kakampihan ng Diyos yan. Ang kinakampihan niya yung mga inaapi. Kaya nga kung pag aalala natin ng mabuti, pag naghagis tayo ng tubig sa lupa, pag mas nanigin yung tubig kung saan siya nagpupunta, sa mataas pa na bahagi ng lupa o sa bababang bahagi ng lupa. Di ba ang tubig ay dumudoon sa lugar na mababa? Gayon din ang Diyos. Siya ay dumudoon sa taong may mababa ang kalooban. Purihin ang Diyos. Ito po ay nagpapakita na ang kababaang loob at pagkilala sa ating mga kasalanan ay mahalaga. Kung pag-uusapan niyo yung ating relasyon sa Diyos, kaya nga, hindi din minsan nawawalang mapintasan tayo ng mga hindi nag-e-elsyonay. Kasi maganda yung nakikita nila, meron tayong ugnayan sa Diyos, meron tayong relasyon sa Kanya, at yun ay sa pamamagitan ng paglilingkod natin araw-araw. Kaya lang, nagpipintasan tayo kasi minsan sa atin nakikita yung mga bagay na hindi angkot sa mga nakikita nila. Kaya minsan nagsasabi, kala ko pa nag-iwan sa Diyos. Kala ko pa nagpilipod ko sa Diyos. Yung mga amen po. Minsan hindi naman simple, hindi ka naman nagkayapang, pero yung nakikita na nilang naglilingkod, pero hindi naman angkot sa paglilingkod mo yung ginagawa mo. So parang kayabangan din yun na nagsasabi kang lingkod ka ng Diyos, magaling ka mangaral, magaling ka kumanta, magaling ka tumutog. Pero meron naman tayo mga kayabangan. So, hindi din ito. Amen po? Kaya kinalulugdan niya ang mga taong lumalapit sa kanya ng may pagsisisi at pagtitiwala sa kanyang awa. So, tandaan ko natin, hindi tayo maghahangat siguro na maging mayabang. Pero huwag na sana tayo malagay sa kayabangan, kundi dapat sa kababaan ng loob. Lagi natin aminin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Aminin natin yun. Kahit pa may pinag-aralan ka, aminin mo na hindi yung sapat kung pag-uusapan ang kaligtasan ng ating kalagayan bilang mga tao. Kahit mayaman ka, kahit marami ka ng sasakyan,
dapat sabihin mo pa din sa Diyos na walang halaga ang lahat nito kung wala ka sa akin. Sapagkat kalaban ng Diyos ang mayabang at kanyang kinakampihan ang may kababaan ng kalooban. Purihin sa akin. So yun po yung number 1. Nakita natin sa Ebanghelyo yung kalagayan ng mayabang, mapagmataas at yung kalagayan ng pababa na inaamin ang kanyang pagkakasala.